GR number 230968 July 27, 2022 Ang gwardya ay kinuha ng Security and Investigation Agency bilang security guard noong 8 ng Marso taong 2003. Noong Oktubre taong 2010, ang gwardya ay itinalaga sa isang hotel sa Rojas Boulevard, Pasay City, kung saan kinakailangan siyang magtrabaho ng 7 araw sa isang linggo mula 7 a.m. hanggang 7 p.m. noong ika-24 ng Mayo taong 2011. Pagkatapos ng kanyang 12-hour day shift duty, pinagtrabaho siya para sa gabi kahit na rest day niya iyon dahil wala ang kanyang co-guard na nakatalaga para sa night shift duty. Ipinaalam ng guard sa kanyang immediate superior na hindi maganda ang kanyang pakiramdam noong mga oras na iyon. Sa kabila nito, pinatrabaho siya para bantayan ang gate 2 ng hotel. Noong ika-25 ng Mayo taong 2011, nang uuwi na sana siya pagkatapos ng kanyang 24 na oras na tungkulin, nakatanggap ng memorandum ang gwardya na humihiling sa kanya na ipaliwanag kung bakit walang aksyong pandisiplina ang dapat na ipasa sa kanya matapos siyang mahuli na natutulog habang naka-duty. Noong ika-26 ng Mayo taong 2011, isinumite ng gwardya ang kanyang nakasulat na tugon, kung saan inamin niyang nakatulog siya habang nag-duty ngunit iginiit na hindi maganda ang kanyang pakiramdam. Ipinaliwanag niya na siya ay may ubo at hindi makahinga ng maayos. Sinabi rin niya na uminom siya ng Decolgen upang maibsan ang kanyang kondisyon. Sa kabila ng paliwanag at pagsusumamo ng gwardya para sa pag-unawa, nasuspinde siya ng 30 araw nang walang bayad. Sa kanyang pagkakasuspinde, nakatanggap ang gwardya ng isa pang memorandum na nagpapaalam sa kanya na aalisin siya sa kanyang pwesto pagkatapos ng kanyang pagkakasuspinde sa bisa ng kahilingan ng kliyente. Pagkatapos ng kanyang pagkakasuspinde, ang gwardya ay naghintay na may talaga para sa isa pang posisyon. Gayunpaman, walang kabuluhan ang paghihintay ng guard dahil wala siyang natanggap na tawag o utos mula sa security agency. Alinsunod dito, nagsampa siya ng reklamo para sa illegal suspension at separation pay noong ika-6 ng Enero taong 2012. Binago ng guard ang kanyang reklamo noong ika-14 ng Marso taong 2012 upang isama ang illegal dismissal, constructive dismissal. Sa kanilang panig, sinabi ng security agency na hindi nila pinaalis ang gwardya noong ika-25 ng Mayo taong 2011 o anumang petsa pagkatapos noon. Iginiit ng agency na matapos masuspinde ang gwardya, nagpadala sila ng apat na abiso noong ika-10 ng Oktubre taong 2011, ika-8 ng Nobyembre taong 2011, ika-8 ng Desyembre taong 2011 at ika-9 ng Enero taong 2012 sa gwardya na humihiling sa kanya na magulat para sa tungkulin para sa agarang pag-post. Ang lahat ng mga abisong ito ay ipinadala sa kanyang huling address ayon sa mga file ng tauhan. Gayunpaman, nabigo ang gwardya na magulat para sa tungkulin sa kabila ng mga nasabing abiso. Sa halip, pinili ng gwardya na magsampa ng reklamo laban sa kanila noong ika-6 ng Enero taong 2012. Ang paglalagay ng mga security guard sa floating status ay isang valid na paggamit ng management prerogative. Gayunpaman, hindi dapat lumampas sa 6 na buwan ang anumang ganoong pagkakalagay sa off-detail. Kung hindi, ito ay maituturing na isang constructive dismissal. Kung matatandaan, nasuspinde ng 1 buwan ang gwardya simula noong ika-26 ng Mayo taong 2011. Bago matapos ang kanyang 1 buwang pagkakasuspinde, o noong ika-13 ng Hunyo taong 2011, nakatanggap ang gwardya ng isang memorandum na nagpapaalis sa kanyang pwesto pagkatapos ng kanyang pagkakasuspinde, ayon sa payo ng kliyente. Kaya, ang gwardya ay itinuring na nasa floating status na katayuan mula ika-26 ng Hunyo taong 2011, ang agency ay nagsabi na ang gwardya ay hindi konstruktibong tinanggal dahil bago lumipas ng 6 na buwan, sila ay nagpadala sa kanya ng mga abiso upang magulat para sa trabaho para sa agarang pag-post. Ang mga abiso ay napetsahan noong ika-10 ng Oktubre taong 2011, ika-8 ng Nobyembre taong 2011, ika-8 ng Desyembre taong 2011, at ika-9 ng Enero taong 2012. Sa kabilang banda, ang gwardya ay nag-claim na hindi ito nakatanggap ng anuman sa mga abiso dahil ang mga ito ay ipinadala sa kanyang lumang address.
Ito ang nagudyok sa kanya na magsagawa ng reklamo para sa constructive dismissal laban sa agency noong ika-6 ng Enero taong 2012, o 7 buwan, more or less, pagkatapos niyang matanggal sa kanyang pwesto. Ipinakikita ng mga record na, sa katunayan, mayroong 4 na abiso ng iba't ibang petsa na nagsabi sa gwardya na kailangan siyang mag-report para sa agarang pag-post. Gayunpaman, binibigyang diin nito na ang pagpapadala sa koreo o paghahatid ng mga abisong ito at ang pagtanggap nito ng gwardya ay hindi otomatikong humahadlang sa isang kaso para sa constructive dismissal. Sa napakaraming kaso, binigyang diin namin na ang employer ng security guard ay dapat magbigay ng bagong assignment sa empleyado sa loob ng 6 na buwan. Ang pagtatalagang ito ay dapat sa isang partikular na kliyente. Ang isang pangkalahatang utos sa pagbalik trabaho ay hindi sapat. Ang notice ay hindi lamang nag-uutos na ang empleyado ay ibalik sa opisina ng ahensya, ngunit ang empleyado ay i-deploy sa isang partikular na kliyente bago matapos ang 6 na buwan. Ang gwardya ay inilagay sa isang floating status sa loob ng higit sa 6 na buwan mula sa kanyang huling pagtatalaga, siya ay itinuring na constructively dismissed. Bagamat nagpadala ang security agency sa kanya ng mga abiso upang mag-ulat para sa agarang pag-post, ang mga naturang abiso ay hindi nagsasaad ng isang partikular na kliyente kung saan siya ay deploy. Ito ay malinaw mula sa mga liham ng mga abiso, na nagsasaad, sa pamamagitan nito ay inaatasan ka namin, upang mag-ulat sa agency na epektibo sa pagtanggap ng memorandum na ito para sa agarang pag-post. Maliwanag, ang mga abiso ay nangangailangan lamang na mag-ulat sa security agency ang gwardya. Ang mga abiso ay, sa pinakamabuting kalagayan, ay hindi nagsasaad ng isang partikular na kliyente kung saan itatalaga ang gwardya. Bilang resulta ng iligal na pagtanggal, ang gwardya ay karaniwang may karapatan na maibalik sa dating posisyon na hawak nito. May mga pagkakataon din naman, na ang muling pagbabalik ay hindi na magagawa. Gaya sa kasong ito na naisampa noong 2012, 10 taon na mahigit mula nang magsampa ng kaso ang gwardya kaya hindi na maaaring ibalik sa dating posisyon ang gwardya. Higit pa rito, mismong si guard ay partikular na humingi na lang ng separation pay. Kaya, sa halip na ibalik, binigyan ang guard separation pay ng 1 buwan para sa bawat taon ng serbisyo hanggang sa katapusan ng resolusyong ito. Ang iba pang mga paghahabol sa pera ay ibinasura dahil sa kabiguan ng gwardya na patunayan ang kanyang karapatan dito. Alinsunod dito, ang Security and Investigation Agency ay inutusan na magbayad ng buong back wages sa guard at iba pang benepisyo na kinalkula mula sa petsa na ang pagtatrabaho ng guard ay iligal na winikasan hanggang sa katapusan ng desisyon na ito.